Dulatin mo sila ngayong weekend. Magbakasyon kasama ang mga kaibigan at pamilya. Eh kung saang destinasyon, sagutan namin yung biheros. Doon kung saan ang lahat, sulit na sulit. Ooh, wow! Okay ah. At pwedeng ma-fall ng paulit-ulit. Sama-sama tayong mabighani sa Hernani sa Eastern Samar. Mula sa Tacloban City, Leyte, 3 hanggang 4 na oras ang land travel papunta sa bayan ng Hernani dito sa Eastern Samar. Nasasalubong sa inyo isang tahimik na coastal community pero may natatago palang ganda. Siyempre mga biyahero, kung minsan nakakalimutan namin banggitin sa show, pero bago kami mag-feature ng kahit ano, hindi pa ako tapos eh. Yung mga biyahero kung minsan nakakalimutan namin banggitin bago kami mag-feature ng lugar o syempre pagkain dahil marami tayong tinitikman, nagugas kami ng kamay. Wala lang, just a friendly reminder. Dominik kami. Dito tayo sa Erika na. Bakit? Andun yung, ayun yung gripo, oh. Bakit ka pupunta dyan? Dito sabi ng HP, papasok na tayo, exit tayo din. Bakit? Oo, para maglilis ka din. Tama-tama ang ating first stop. Welcome to Canhugas Nature Park. Dito kung saan hinahampas ng malalakas na alon mula sa Pacific Ocean ang napakagandang rock formation na kung tawagin nila, Bato Peak. Nax! Witty kayo ha. Alain mo tinawag nila itong Bato Peak. As in P-E-A-K. So mga turista dadaan sa very sharp, rocky formations pero that's gonna take you probably 3 minutes. At mapapadpad na kayo dito sa peak ng rock formations na to, which is Bato. We're facing the east. It's the morning. So you know what that means. This is the Pacific Ocean. And apparently, sabi ng mga tour guide, mga biyahero o yung mga turista dito would prefer to come here during the Burr months or even typhoon season. Why? Dahil mas gusto nilang mas wild yung pagbaksak o paghampas ng alon sa mga rock formations na to because it is quite scenic, which is definitely gonna be IG worthy or whatever, TikTok worthy. Anyway, yeah, please be sure to wear rubber slippers or shoes kasi kapag nakapaa ka medyo masakit sa paa. Maganda kasi kapag meron kang grip at cushioning para hindi masakit sa paa. Literal na galing daw ang pangalang Canhugas sa salitang hugas. Sa area kasi nito, madalas hinuhugasan ng mga mangingisda ang mga nahuhuli nilang isda. Isa sa mga mangingisda rito, si Kuya George. George, magandang umaga po. Kahuli po ba tayo? Oo. Kahuli nilang yan na ngayon? Oo. Lapu-lapu. Ano po ba? Lapu-lapu yan? Oo. Isa doon sa Lapu-Lapu. So, yung ganyan kalalaking isda ay kahit mababaw, pumupunta po sila? O medyo nakailang metro na kayo pababa? Medyo malalim po sa likod. Malalim din sa likod? 10 po. Hindi ba mahirap maghuli o mag-spearfish dahil malakas yung alon? O depende po sa... Sa ngayon po, hindi po mahirap kasi hindi naman masyadong maalon. Nasa 250 pesos per kilo ang benta ni Kuya George sa mga nahuhuli niya. Pero ang pagbebenta raw niya, hindi sa palengke, kundi sa social media. Aba, pamain po ng pla-pla, hehe. Apparently, these are touristy spots. A couple of lagoons here and there. But I guess it really depends on the weather. Medyo malakas pa rin ang alon. So I kind of feel that hindi pa rin pwede for beginner swimmers. But then again, yung feeling ko kapag umayos
yung panahon, no, wala na masyadong alon, that would be a great spot kasi you have different lagoons. But although, buti na lang, sama na si Kuya George dahil naki-spearfishing tayo. Ako, it's my first time to actually go underwater using a spear gun. Then again, hindi naman tayo ready for spearfishing ngayon because sa totoo lang, we really need proper equipment. Next time. Next time, Kuya. At least alam ko na magandang spot to para spearfishing. Oo nga. Maraming Salamat po. Thank you po. Thank you rin. Yeah. 10 pesos ang entrance fee rito sa Canhugas Nature Park para sa mga taga-Hernani. 20 pesos naman para sa mga non-resident o mga turista. 500 pesos ang renta sa kanilang cottages. Pwede rin mag-rent ng umbrella for 75 pesos, table for 50 pesos, at chairs for 10 pesos each. Sulit na dahil sa one tusawang breathtaking view. Isa sa mga pangunahing produkto ng Hernani, malinaw na malinaw sa mata ang sustansya. You got it right, Bieros. Kalabasa. Nakilala namin dito si Nanay Bernardina na halos 6 na taon nang gumagawa ng kalabasa crackers at canton. Nag-training kami nag-seminar kami or nag-training para gumawa ng kanton. Kanton, squash kanton. Okay, kala ko kangkong. Squash kanton. Bakit sa dinami-dami po ng gulay, bakit po kalabasa yung napili? Kasi masustansya yung kalabasa, para Kalabasa. sa mga bata. At yung kalabasa po, nagagaling din dito po sa Eastern Samar. Ito po sa Hernani. Sa Hernani din talaga mismo nanggagaling yung kalabasa. Okay. Halos 25 packs ng kanton ang nagagawa nila kada araw. Lahat hand-pulled o mano-mano ang gawa. $50 ang benta nila per pack. Mura na, healthy pa. Speaking of mura, itong mga susunod nating pupuntahan, hindi lang daw mura. Dahil ang pagpasok dito, libre. Pwedeng mag-swimming, snorkeling, at kayaking sa mga beach na pupuntahan natin. Let's go beach hopping! Kung Panay Beach ang napapanaginipan, aba, i-dream come true na yan. Punta na rito sa Panay Beach. May lagoon din sa Panay Beach kung saan pwede maligo. Isa rin ang Panay Beach sa mga pinaka-accessible na tourist spot dito sa Hernani. Malapit lang sa highway. Hindi gaano na kahit walang sasakyan sila, makakawid ka agad o makakarating kasi lalakad lang ng konti. Dito na sila sa Panay Beach. May cottage rin na pwedeng rentahan sa lugar sa halagang 300 pesos. Ang susunod na beach, hindi raw mabubura sa isipan mo ang ganda. Walang wallpaper ang view. Welcome to Bura Beach. Not Bora, but Bura. Dito sa Pura Beach, napakaganda po dito kasi yung iba-ibang klase hugis ng bato. 10 minutes lang na lakad mula sa main road ay matatanaw na ang ganda ng Bura Beach. 300 pesos din ang bayad sa cottage nila rito. Ihanda naman ang mga paa dahil ang susunod nating pupuntahan, may konting trekking lang naman. Nasa 15 to 20 minutes ang trek bago marating ang Ginduyanan Cove. Bago ka palang pumasok dito, mahihirapan ka muna, pero pag baba mo, ano naman sulit dahil sa view dito sa ilalim. Talaga namang worth the trek! At ang last but not the least sa ating listahan ng mga beach, ang Atang Beach. Accessible na rin sa mga sasakyan ang Atang Beach. 5 to 7 minute drive lang mula sa main road ay makikita na ang natatagong ganda nito. Tahimik, puting buhangin at malinis ang paligid. A perfect place to unwind. O mga biyero, nakapaglista ba kayo?
Biyahe na at sulitin dahil lahat ng mga beach na yan, no entrance fee sa ngayon. But wait, hindi lang daw beaches ang dinaray sa Hernani, Eastern Samar. May isa pa raw na umaani ng atensyon. Wow, may pila. Anong meron? Masarap kasi. Nag-abang ho kami dito kasi lagi naubos ang tinapay niya. Taray ni nanay, mala blockbuster ang tinapay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Pwede ba makabili ng tinapay? Pwede rin. Mukhang masarap yata yung niluluto yun. Teka lang po. Ano nga palang tawag nyo dito? Kasi kami, alam namin tinapay. Pero sa inyo po dito, ano pong tawag? Hinorno, sir. Hinurno. Hinorno. Hinurno. Hinorno. At ikaw lang po ba gumagawa ng hinurno dito? Opo, ako po. Mahigit 30 years na raw ginagawa ni Nanay Dolor ang pagluluto ng hinurno. Kaya naman pala pinipilahan. Magkano po isa? 5 piso ito, 5 piso. Limang piso ito. Oo. Tapos napapansin ko po, na ginagamit yun lang po kamay nyo. Kamay. Napapasok Ayun, na, napapasok. sir. Ayun nga po yun, dalawang kamay. Eh kasi napakainit, ba't di ko kayo gumagamit ng tong? Hindi naman pwede, sir, kasi masisira pag hilaw pa. So mas okay na masira yung mga daliri nyo, basta di lang masira yung tinapay. Oo. Hindi naman mabibili, sir, pag sira na. Kasi parang pandikoko. Oo. Pandikoko na, patay na yung koko mo. Patay na yung daliri. Patay na yung daliri. Nahina talaga kami sa basta tinapay na bagong luto. Mahina. Harap. Kung hindi pa kayo nabusog sa hinurno ni Nanay Dolor, may iaalok pa rin naman daw ang mga lokal para sa atin. May mga konting twist. O mga biyeros, look closely. Dahil sa loob lamang ng 30 seconds, kailangan natin mahulaan kung ano ang local term ng seafood na main ingredient na kanilang ihahain. May mga letra na magiging clue sa huhulaan nating pagkain. At may picture din. Yun nga lang, naka-zoom in, biyeros. Talbos ay talong, tarnaw, tablog, Tagatag, tagatog, talogtog, tagalaglag, log, tagaloglog. Siyempre, sa normal na tao, sasabihin nila Tagalog. Pero sa mga abnormal na tao, tabiyog, talibog. Mali. Sige nga, i-zoom out na nga natin yan. Tarugog. parang sweet and salty. Tarukog. Yung tarukog, yung texture niya ay chewy. Parang kumakain ka ng pusit. Parang kang kumakain ng squid. Dahil nga niluto na siya with, alam mo na, ingredients ng sisig. Eh, kahit ano, sumasarap. Sa totoo lang, parang siyang mushroom, pero hindi siya mushroom. I mean, very similar. But, feeling ko yung mga ganitong pagkain kasi, yung lasa niya kasi hindi naman talaga umuusbong yung lasa ng mga ingredients na hinalo katulad nito. Syempre, pagsisig, yung vinegar, yung siling haba, yung kalamansi, yung asim. Ito naman, ganun din, onions, siling haba, or ginger. Anyway, whatever it is, at least, sarap siya. Yum. Ito yung kumakapit sa bato. Sa may dagat. Pero hindi malalim, malapit na sa beach. At least, pag pupunta ka dito sa restaurant na to, may options kayo na matikman yung itong delicacy kapag pupunta kayo dito sa Eastern Samar, pero cooked in a very familiar way para at least you guys can still enjoy. Yes! Bukod sa nakabibighaning mga beach sa Hernani, Eastern Samar,
mayaman din ito sa kasaysayan. Isa sa mga dinarayo dito ay ang ruins of the old Ernani Church. Natayo ito noong 1884, during Spanish time. Ang natayo itong simbahan, double purpose to dahil naging paralan din ito. Kaso may dumating na sakuna, storm surge. At noong 2013, muling sinalanta ng bagyong Yolanda ang Ernani. Pero ang tinuturing nilang himala, hindi man lang bumaksak ang mga nalalabing parte ng lumang simbahan. Ito na to, ito ng structure na to. Ganito na yun nung bumagyo yung Yolanda. Pero hindi pa raw dito natatapos ang pagiging misteryoso ng simbahan. Dahil may pinaniniwalaang may mga ginto na nakabaon daw sa ilalim ng ruins. Nasita namin, naguhukay doon banda. Hindi yan nakapagpalalim sila ng hukay dahil napaalis namin yon. Yung simbahan namin, nag-bail yun, saka yung mga tao pumunta lahat dito. Kung anong kinukuha nila dito, hindi nila nakuha. Sabi daw, may treasure daw. Basta yun lang, treasure lang daw ang pakay nila nung paghukay nila dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapatunayan kung totoong may ginto sa ilalim ng dating simbahan. Ang sigurado lang ay ang patuloy na pagbabantay ng mga Ernaninhon para maprotektahan ang ruins of old Ernani Church. Pagkatapos ng bagyong Yolanda, nahirapan din daw ang Ernani na tumanggap ng mga turista dahil nawasak ang maraming tuluyan. Kaya isa ang homestay na ito to the rescue. Si Lalayong Homestay ay parang response na rin sa need ng Ernani after Typhoon Yolanda, kasi dinagsa po kami ng mga iba't ibang NGOs na tumulong para makaahon. Kami yung pinakauna na nag-offer ng homestay dito sa Ernani. Ito yung isa sa mga homestays na napili natin. They have 5 rooms and per room is pretty much identical to all 4 rooms, the other 4 rooms. Pagpasok mo, pagpasok mo dito, meron kang sariling CR. Now, dito sa kwarto, you have 2 queen-size beds, air condition, cable TV, Wi-Fi. So, per room can house 4 guests and it's priced at 1,600 pesos. So, that's a total of 20 people if ever grupo kayo or, you know, I don't know, clan outing kayo. Yeah, it's pretty basic, but it's the stuff that you just really need. Yung iniisip na naman talaga natin, di ba? Pupunta tayo sa kwarto, pupunta tayo sa kwarto para matulog lang, para maligo, and that's it. You gotta get out there and enjoy the beach and then enjoy what Ernani can offer. And you're just off the highway, main road. Taliktaha, taginiktaha, tawa tahaha, taeka muna ha, taha. Suko na, i-zoom out na natin yan. The correct answer is Kamuntaha. Ooh, wow! Okay ah. Ang unang pumapasok sa isipan ko dito na dish na kamukha niya ay ang prawn thermidor. Yun yata yung tawag doon eh. Yun yung prawn na hinihiwa sa gitna parang ginagawang daing pero hindi na dry. Ginigrill nila pero maglalagay sila ng cheese tapos i-bake nila. Yun yung parang nakikita ko dito. So, top view mukha siyang prawn. Tapos yun yung likod, yung ilalim niya mukha siyang lobster. Kasi ganyan yung ilalim ng lobster. Tapos nun, yung ulo niya, feeling ko hindi talaga dito sa planetang Earth, no? So naglagay si Kuya ng keso at ang special sauce. So, hindi siya, kumbaga, hindi siya crunchy katulad ng shrimp. Hindi siya crunchy katulad ng shrimp or hindi yung texture niya katulad ng lobster na malutong. On the softer side siya. Now, hindi ko alam kung it's the way it's cooked o ganito talaga yung texture ng meat. Texture niya parang masisda. Hindi katulad ng shrimp or lobster. Pagkuha mo doon, parang pwede mo silang iangat tapos i-peel off doon sa shell. Ito, parang siyang mashed. Yun yung texture. Then again,
galing siyang planetang Saturn. Maliit lang ang lugar ng Hernani, pero ang natatagong ganda nito, malahigante. Higanting tila natutulog pa. Pero kapag nagising, tiyak na magugunot ang lahat sa ganda. At for sure, kayo rin. Mabibighani sa Hernani.